Yun po mga idol, no? Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Brad Dudu Adventure po at si Dudoy Adventure po. Duduy Adventure. Yan. Yan, update po kami ngayon kasi kunin mo muna to para makita din sa kamera. Kudo yung kagwapuhan mo, Doy. Uy. Yan, nakulob na yan. Yan, dyan muna natin lagay mga idol. Yan, may pinya po tayo. Yan, binigay sa atin ng ano. Yung ulam po namin ngayon is ito, sitaw. Sitaw. Yan. Kita natin si ano, si Dudoy. Yan. Kakuha ka na? Ilagay ko dito. Kain tayo mga kunjo. So ngayon po mga idol, bukas siguro baka makapag-explore kami ni Bunso. Kasi pray muna tayo. Lord, thank you so much for this food and this soul. Amen. Nahanap lang po kami ng ano, ng pag-allowance namin dun sa bundok. At maraming salamat pala sa ano, sa nag-share ng kanilang mga blessing kahit hindi po kami humihingi. Nagbibigay pa rin po kayo ng bukal sa kalooban nyo. Maraming salamat po mga idol, no. At dahil po doon sa binigay ninyo, yung nag-send sa GCash, gano'n, na anohan po namin yung pamilya namin na nabigyan namin ng pang-allowance, no. So yung ano na lang namin ngayon na Bunso, yung allowance naman sa pambaon namin. So mamaya pagkatapos namin kumain, hanap kami dun sa mga tindahan na pwede namin mautangan. Kain mo tayo, oh, sitaw. At tapos na din pong maritwalan yung mga ano namin, mga anting-anting. Walang tubig. Yan, may tubig pala dyan. Dito pa rin po kami ngayon sa ano. Ako, nakulog mo dito. Dito pa rin po kami sa ano, sa nirerentahan ko pong bahay, no. At yung pamilya ko naman po umalis muna. Kami lang daw ni ano dito ngayon, ni Kuya Dudong. Kasi mas maigi na safety sila, gano'n. Habang kami naman nasa exploration ng mga idol. Mahirap na magkalisod-lisod. At yun, kagabi po pinalakay na naman kami dito, pero hindi na sila nakapasok sa bahay. Kasi may bakod na ritual to, may orasyon yung paligid ng bahay, kaya nakatingin lang kami sa kanila, pero hindi sila nakakapasok talaga dahil sa orasyon na nakabakod. Mahimbing yung tulog namin ni Brad Dudong kagabi. Kagabi lang ako nakatulog ng mahimbing kasi bantay ako ng bantay, baka may biglang pumasok, baka mabasag na lang yung barrier. Pero kagabi napag-alaman namin na talagang hindi sila nakakapasok. Si Medallion siguro ay Urag ay sa Tagalog pa ano, parang hindi siya bumababa ng bundok ba. Parang ganun na nga.
Kasi may nagmamanage siya ng mga tao niya. Mm. Kain po tayo mga idol, no? Sarap. Hmm? At yan, ano din kami ng bigas. Yan, konti na lang. Mm. Yan. Kain po tayo mga kabunso. Mga ano siguro, 1 kilot kalahati para pag uwi namin galing sa explore, may makain pa kami. Kasi halos mga saging, halos puro saging na lang yung ano yan, no? Mm. Okay, sa simula okay pa, pero habang tumatagal parang mahapdi na sa tiyan, mga idol. Yung iba bro, yung iba sinasabi nila na kung nagdadala ba daw tayo ng bigas dun sa bundok. O pag okay lang sana yun kung may time pa kami para ano, Minsan, para magsaing. mm, Kaya po biscuit or yung ano na lang, yung bukas ka na lang tapos kainin mo. Yun na lang yung mga dinadala namin kasi habang naka-off cam po kami abante kami ng abante Yan yung strategy namin pag nag-explore po kami. Hindi rin nila kami titigilan, kaya hindi rin po kami titigil sa pag-explore habang may mga masasamang loob pa. Kasi alam natin pag niwalang bahala lang namin yan, gagawa at gagawa po yan ng kasalanan, kawawa po yung mabibiktima nila. Kaya kahit mahirap, dahil sa dahil sa sitwasyon na walang-wala din, kailangan talaga mag-sacrifice para po sa hinahangad po natin na yung walang gulo. Kapayapaan. Hindi mo makukuha yung kagaya ko po, kagaya naman ng dalawang dudoy na pinili namin magbagong buhay, lumabas sa landas na tinahak namin noon na hindi maganda. Siguro marami nagsasabi na masasama yung mga mananabas, pero depende po yun sa prinsipyo ng isang tao, lalo na po yung mga commander dati. Kasi bilang isang commander, pag tuturuan mo ng gumawa ng masama yung mga tao, gagawa at gagawa yan kasi ikaw commander nila, ikaw yung susundin nila. Kumbaga ikaw yung utak, sila yung katawan. Pero kung kahit gaano kasama yung kahit gaano kasama yung mga tao mo nung time na bago pa lang kayo nagkakilala, bago pa lang nakapasok sa tropa mo or yung hukbo mo, kahit gaano kasama yan, pag tuturuan mo yan ng mga mission na yung mga mabubuting mission, lalambot po yan at lalambot yung kalooban, tapos hahangarin po niya yung yung mabuting gawain. Hindi na po yan kumbaga makakasanayan niya po yung gumawa ng kabutihan. Marami namang commander na mababait bro, no? Nanahimik lang sila. Pero marami kang kilala bro. Oo, marami. Pero sa palagay mo, saan na ka sila ngayon? Alam ko kung saan sila ngayon, pero Bawal lang natin usap tayo na tayo lang. Hindi pwede na natin sa
yung iba na ano nanonood lang. Mm. At pipilitin din namin na itaboy namin sila dun sa ano, kung hindi man namin sila maubos, pipilitin namin itaboy sila dun sa dati ko pong tirahan. Kasi malaki po yung pangarap ko dun sa lugar na yun eh. Kahit simple lang po, makapagtayo ako ng sarili kong kubo. Hindi na ako magre-renta kasi sobrang laki po ng ano eh. Tapos magulayan ng bro. Tapos wala pa akong pinagkukunan ng supply para makabayan. Kaya kunting ano lang, garden. Matagal ko na pong pangarap yan. Makapagsimula ulit ng ano, ng mapayapang buhay, tsaka makapananim ng mga gulay. Hindi naman po namin ano, hindi ko naman po hangad yung bongga. Kasi hindi naman, kumbaga, ang totoong bongga, ang totoong marangya, nasa piling ng Panginoon. Wala po dito sa mundo na kinakatayuan natin ngayon. Kailangan natin yung yung iba sinasabi, kailangan natin mag-ipon ng kailangan natin mag-ipon para sa kinabukasan. Pero ang totoong bukas po natin is sa piling ng Panginoon. Marami pa pong araw. Marami pang araw na naghihintay o dadaan sa atin, pero yung bukas na hinihintay po natin is yung bukas na kapiling natin yung Panginoon. Kaya yun po ako, sa akin lang po. Importante na sa akin, mabigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. Yung para sa sarili ko po, wala na yun. Kasi yung bukas na hinihintay ko, yung bukas na sinasabi ko, nasa piling ng Panginoon. Kaya mag-iipon tayo ng kabutihan loob habang nabubuhay pa po tayo. Kahit nga kami, mabigat yung kasalanan namin sa Panginoon kasi pumapatay kami ng tao eh. Hindi naman sana pwede na ilagay namin yung batas sa mga kamay namin kasi wala po kaming karapatan. Kasi base sa aspeto ng gobyerno, wala po kaming karapatan kasi wala po kami sa hanay nila. At isa pa, hindi din po kami Panginoon, hindi po kami pwede mag-overpower sa Panginoon. Totoo, may mga katangian po kami, pero nagkaroon po kami ng kapangyarihan dahil po sa mga fallen angels, hindi po dahil sa Panginoon. Binabasbasan lang po ng Panginoon yung mga, kumbaga nag-ano kami, nag-ritual or nagdarasal sa Panginoon na sana basbasan niya yung mga anting-anting namin, mga mutya, para magkaroon kami ng sapat na proteksyon para sa pakikipagdigma, pakikipaglaban. Dalawang hanay po yung kasamaan, mga idol. Mga demonyo na nasa spiritual na aspeto at mga tao na may kaluluwa ng demonyo. Sabihin na lang natin may mga dalawang aspeto, or may masama sa ilalim, may masama rin sa ibabaw. Ganun. Kaya kahit ang Panginoon ay naggumawa po siya may hukbo po siya ng mga anghel. Yan po yung lumalaban sa mga demonyo.
At kami naman po, hindi tayo pwede maging assuming, pero ikagrab po natin yung opportunity na gagawa ng ano yung Panginoon para tayo yung gawin na isang instrumento para madepensahan yung mga taong, mga anak niya, minamahal niya, mga inosente, at buksain yung mga demonyong hindi pa nakakatawid. Nasa katawan pa lang ng tao. Kaya yun, ginagrab po namin yung opportunity namin. Kahit masakit din sa amin na pumapatay kami ng tao, kahit hindi namin alam na pwede pa palang maayos yung buhay niya, pero diretsahan na namin pinapatay. Kagaya nung bro, yung nakausap natin, na pinilit natin sila magbago, sobrang tigas nila. Hindi po namin gagawin yun, kami naman po yung mamamatay. Kawawa yung pamilya namin. At yan, lubos po kami nagpapasalamat sa po ninyo, mga dasal, pagmamahal, lalo na sa suporta sa kanya-kanya ng mga channel. No? Hindi lang sa amin ni Dudoy, kundi pati na din po sa buong hunters ng bawat isang hunter sa Mindanao. Sana po patuloy nyo pong suportaan yung mga channel namin. At yun, may nag-comment, nagtanong tungkol doon sa channel ko. Sobrang tagal na daw ng channel, pero hindi pa raw ako nakapag-sahod. Actually po, nung time po na mga isang taon ba yun? Mahigit. Nakapag-sahod po ako noon ng 6,000. Pero, nung tumigil po ako nung time na nag-charity ako, na-restrict po yun. Or na-demonetize. Kasi hindi compatible yung in-applyan ko dun sa exploration yung apply ko sa kay YouTube, pero yung nangyari parang binigyan ko ng twist yung channel, kaya nagkaroon ako ng violation. Pero hindi ko pa alam yung mga ganun noon, hanggang na-demonetize ako. Doon ko na napag-alaman nung pinaayos ko na. Tapos ngayon, may mga ads ako ewan ko kung ano nangyari sa account ko. Ngayon, pagka paayos ko noon, hanggang ngayon, may mga ads, pero walang revenue na pumapatak doon sa ko. Sa dashboard. Doon sa revenue, wala pong pumapasok. Tapos nakalagay lang doon something, tawag doon? Something wrong? Kung sa pa, hindi tayo marunong masyado maintindihan ng English, pero sa Tagalog naiintindihan ko yung ibig sabihin, pero hindi ko kayang anong tawag doon? I-apply ba gano'n? I-apply ba? Hindi ko kayang sa bibig ko ipalabas. Kumbaga, sinasabi niya doon na parang may mali. Ganon. So bukas bro, alis tayo. Bukas, kung makahanap tayo ng pangbaon natin doon. Kasi papa mo, nabigyan mo na Yes. Bigay mo yung sa kanya. Saka nag-ano rin ako ng gamot sa kanya. Sa akin naman, kahit kahit mga ilang araw na ba, at least na malaking tulong yun para sa pamilya ko po. So ito mga idol, papakain ko po to sa 3 kong aso yan.
Hati-hati lang po sila kasi hati-hati lang po kaming apat. Ay, apat pala tayo dito ngayon, no? Apat. 3 aso. 5 tayo. Ay, 5. 3 aso tapos tayo 2. 5! Yan mga idol pinya po. Shout out po sa nagdala nito dito sa sa bahay. Ang tamis! Ang tamis mga idol. Nakain ka na ba ng jungle pineapple? Hindi pa? Subukan mo. Ano ba lasa, bro? Para siyang pinya. Para siyang pinya. Para siyang Makati. Makati. Hindi, magilok. Yan o. Nagtatanong, sinabi ko, tinanong ko si Dudoy kung nakakain na siya ng ano yung tawag doon? Jungle pinya. Jungle pineapple. Sabi niya naman na ano daw lasa nun. Sabi ko parang pinya. Ang galing mo talaga bro. Ang galing mo. Para akong tama. Jungle pinya na nga eh. Alangan naman maging langka yung lasa niya. Kainin mo, huwag kang mahiya. Kainin natin to. Paslak mo dyan sa bakbak mo. Sino ba nagdala ng pinya, bro? Ganito talaga yung banding namin ni Dudoy mga idol, no? Nagtatawanan. Bro, sino ba nagdala ng pinya? Yung yung matalik nating kaibigan. Si Madam Ruby Andarsa. Yan. Nag-love shoutout po sa inyo lahat mga idol. Maraming salamat sa Jungle Pinya. Sarap ito pag may asin, bro. Yan, ubos na. Yung pinya, kinain ni Nana, naubos. Aray ko. Wag na. Muntik nang makakulog. Sobrang bumagsak po yung katawan ko mga idol. Gawa po nang hindi ako nakakatulog ng maayos. Wala naman po akong insomnia. Gawa ng parang takot ako matulog mula nung nasumpa ako ng medalyon. Ngayon na-kompleto na yung natin. Ritual sa anting-anting pero kailangan di pa rin magkumpiyansa kasi alam naman natin na lahat ng kapangyarihan may kahinaan. Tama ka dyan, bro. Naku, busog na ako. Masarap ba lagyan ng asin? Parang pinya. Parang pinya, no? Bakit maalat? Para siyang saging. Yan. Magpasok na akong dito, eh. Matakaw po ako pagdating sa prutas, mga idol. Ano yun? May pumutok sa labas. Tignan mo. May nagpaputok, dumaan? Yun, nagkaano po yung mga kapitbahay. Wala. Sin lang, bro. Binato ng sin. Binato yung Sin. So, yun po mga idol, no? Kala ko nakuha ka na ba? Kala ko kung kanyo na yung So, yun po mga idol, hanggang dito na po yung update namin. Maraming salamat po sa panonood at